Hi guys! Sa video na to ay isi-share ko sa inyo ang isang video na aking nakita nung isang araw. Napakaganda ng video na to guys. Siguro magustuhan ninyo ito kasi nga isa itong pamamaraan ng negosyo na pwede nating gawin na nasa bahay lang tayo na hindi tayo kailangan magkaroon ng malaking kapital upang makapagsimula sa negosyong ito. Tapos pwede itong gawin na kahit na sino ka pa. So ito guys ay may malaking potential na income potential na 200% sa isang araw lang. So ito guys, napakaganda ito kasi in one day may potential siya na 200% ang income mo in one day. So yung mga typical na mga businesses kasi guys sa ating paligid ay nahihirapan sila lalo na ngayon sa pandemic kasi nga bisan kahit 100% lang nahihirapan sila sa isang buwan. So ito guys, napakaliit na kapital pero may potential siya na 200% in one day. So tingnan natin kung ano ba ang negosyong ito. Gusto mo rin magnegosyo, no? We, gusto mo eh. Don't worry dahil gusto rin kita. Turuan. Hetong ituturo ko sa inyo guys ay maliit ang puhunan pero malaki ang kita. 4 na hotdog lang ang gagamitin ko sa recipe na to, pero 48 pieces ang magagawa nito. Sa halagang 87 pesos na puhunan, posible kang kumita ng 5,400 pesos kada buwan. Wow, ang galing guys. In your 87 pesos, pwede kang kikita ng 5,400 monthly. So sino bang ang tao dito guys na hindi maka-afford ng 87 pesos? So kung wala kang 87 pesos, hindi ka talaga makapagsimula ng negosyo na to. Pero imposible naman talaga yan guys. 87 pesos is very a mere money. So ito guys, ipagpatuloy natin. Kaya sana matapos mo po itong video ko na to dahil marami kong tuturong tipid tips para mas lalong lumaki ang kita nyo. Resipin natin for today ay hotdog ring. Isang hotdog pa lang yan guys pero isang dosena na ang nagawa. Ipapakita. So, hotdog rings. So, alam nyo ba guys na itong tatlong na to guys ay mula lamang ito sa in one hotdog. Sa isang hotdog lang ito guys. So, ang bawat isa niyan ay tinatawag na order or servings. So, there are 4 pieces of hotdog ring balls sa bawat servings. So, ipagpatuloy natin. Ito ko sa inyo kung gaano kasarap ito. Ready na ba kayong magnegosyo at kumita ngayong panahon ng pandemya? Gagamit tayo ng 4 pieces jumbo hotdog para sa mister mong laging nakakatulog. Oh, tinulugan na naman siya. So, dito guys, gagamit tayo ng 4 na hotdog. So, for demonstration purposes only, pwede mo namang gawin yan na 20 hotdogs, 10 hotdogs, or 30 hotdogs in one day for the purposes of demonstration. So 4 na hotdog lang ang ginamit niya dito guys. Ang kanyang lulutuin. So pagpatuloy natin. Guys, tipid tips muna tayo. Ang bilhin nyo ay hindi sikat na brand ng hotdog para makamura kayo at mas malaki ang kitain nyo. 31 grams of breading mix para... So yung pagbili ng mga ingredients guys. So tama yung sinabi niya kanina na hindi daw para makatipid ka, so hindi mo hanapin yon yung mga branded na mga hotdog kasi mamahalan ka talaga doon. So ang advice ko rin sa inyo is gawin niyo na pangmaramihan ang bibilhin nyo. So punta kayo doon sa mga wholesaler kasi nga kung dito kayo sa mga retailer bibili ng mga ingredients ninyo para sa inyong recipe ay napakamahal nga. So 50% na ang siguro ang patong. So yung 50% napakalaking tira naman yun kung ma-save natin, di ba? So kasi nga nagdedegosyo tayo. So kung may 1,000 pesos ka or 2,000 pesos ka na kapital, so pwede naman gamitin yun na pangbili mo doon sa mga wholesalers, di ba? So pagpatuloy natin. Sa jowa mong mahilig, manchiks.
Tipid tips muna tayo guys, kalahati lang ang gagamitin natin at kaya ito ang binili ko para hindi na tayo gumamit ng asin, paminta, garlic powder, and other spices dahil nandito na lahat yun. 80 grams of breadcrumbs. Kalahating tasa ng harina para sa mga hindi makauwi sa probinsya. Parehas tayo. 3 tablespoon of cornstarch. Isang pirasong itlog para sa kapitbahay mong. So, nakikita naman ninyo guys na ang mga ingredients ng ating recipe na to ay napaka-common naman talaga ito sa ating mga kusina. So, makahanap ka dito sa ating kusina, makahanap ka ng asin, mantika, itlog, harina, di ba? Makahanap ka, so makatipid ka talaga dito sa ating recipe na ating pwedeng maging negosyo. Wala sa hulog. 3 tablespoon of tomato ketchup. Guys, kalasa ito ng ketchup sa Jollibee. Huwag kayong gagamit ng banana ketchup para hindi na rin kayong maglagay ng mayonnaise. Ang target kasi natin ay makatipid pero ang lasa hindi tinipid. At 150 ml of cooking oil. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. So, ito yung maganda sa kanyang video guys kasi yung mga ingredients niya dito for demonstration purposes, tapos sinasabi niya ang mga tips upang makatipid tayo, di ba? So, sinabi niya kanina na pag bibili tayo ng ketchup ay hindi tayo bibili sa banana ketchup kasi nga mas kompleto itong banana ketchup sa tamang timpla sa ating mga sa recipe na pang match, di ba? So, yan. Guys, hiwain na natin ang hotdog. I-slice natin to sa 4 na piraso. So, hetong 4 na piraso na to, hihiwain pa natin sa 3 para maging 12 pieces ang magawa natin kada isang hotdog. Kikita ka ng 45 pesos kada isang hotdog. Magkano lang ba ang isang piraso ng hotdog na to? So, di ba guys? So, sa isang hotdog, slice mo ang isang hotdog pahaba. Tapos, in one hotdog, makaka-slice ka ng 12 pieces. So, in 12 pieces hotdog, so, maka-income ka ng 45 pesos. So, paano ba itong 45 pesos? Bakit magiging 45 pesos ang kita sa isang hotdog? So, ipagpatuloy natin ang panonood. 7 pesos lang to guys. So, kung nakakabenta ka ng 10 pirasong hotdog kada araw, kikita ka ng 450 pesos. Sa isang buwan, kikita ka ng 13,500 pesos. Wow! Ang galing guys! In 10 pieces of hotdog sa isang araw per day, so that is 450 pesos. So, paano ba ito? Itong 450 pesos. Kasi nga guys, sa isang hotdog in one hotdog, tapos slicein mo, magiging 12 pieces siya. Tapos, in one serving or in one order, ay mayroon lang siyang 4 slices of hotdog. So, 4 slices siya ng hotdog. So, yung isang hotdog lang guys ay magkakaroon ka ng 3 servings. So, 3 servings. Tapos, sa isang hotdog lang yon. So, kasi 10 ito, multiply mo ang 3 servings by 10, that would be 30 servings. So, ang bawat serving guys, kasi is 15 pesos ang bintahan. So, 15 pesos ang bintahan, napakamura lang yan guys, yung 15 pesos. So, magiging 450 pesos. Yan. Tapos, yung 450 pesos, ito yung kita mo per day, i-multiply mo in 1 month, that is 30 days. So, magiging 13,500 pesos per month. So, di ba guys, katumbas ito ng isang regular employee sa government o sa private na mga businesses. So, lalo na ngayon guys kasi nga maraming nagle-layoff na mga kumpanya sa kaniyang mga empleyado kasi nahihirapan ang mga businesses. So, ito na ang pagkakataon na tayo ay kikita ng pira. Laki, di ba? So ngayon guys, bibilugin ko ng aking hotdog. Di ko naman pwedeng sabihin na hotdog nyo kasi ako ang bumili nito. Ilak natin to gamit ang toothpick. Make sure guys, nalagpas yung dulo ng toothpick sa hotdog nyo para hindi matanggal mamaya kapag sinawsaw natin sa butter.
So, ready na to guys. Isang hotdog lang to, pero ang nagawa natin ay 12 piraso. So, ito guys, sisimulan na ang pagluluto sa recipe. So, pa-fast forward ko na lang ito para naman hindi tayo maka-spend ng long hours para dito. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano lulutuin. Okay? Next ay ilagay natin ang itlog. Uy, ang galing! Pinigay yung itlog. Mag-exhibition ka pa. Tuloy-tuloy lang ang paghalo guys para makuha natin ang tamang lapot ng ating batter. So magdagdag lang tayo ng tubig hanggat hindi natin nakukuha ang tamang lapot nito. So nakikita nyo guys na mayroon siyang panghalo or mixer na kagaya nito. So kung wala ka nito guys, pwede mong gamitin yung tinidor mo sa bahay. Tapos kung wala kang glass na bowl, pwede ka namang gagamit ng plastic na bowl mo sa bahay or yung pinggan. Diba? So, pero kung mayroon kang bowl na katulad nito na glass, so yun na lang ang gagamitin mo kasi yung glass kasi hindi dumidikit yung harina. So, hindi gano'n sila didikit sa glass. So, mas madaling mag-mix dito. So, yan lang guys. Okay na to guys, kailangan ganito kalapot ang ating batter. Next ay isawsaw na natin ang hotdog. Make sure guys na mabalutan natin to ng todo para kumapit ang ating breadcrumbs. So ngayon guys, i-coat natin to ng breadcrumbs. Basta balutin nyo ng todo para hindi lumabas ang red color ng hotdog. Okay na to guys, pwede na nating ipirito. Mga kaloko, magpainit na tayo ng mantika. Kailangan mahina lang ang apoy para hindi agad masunog ang breadcrumbs. Lulutuin natin to sa loob ng 2 minuto hanggang sa mag golden brown ang kulay nito. So, ito na guys ang pagpiprito ng ating hotdog rings. So, in 2 minutes only. So, every 1 minute. So, in 2 minutes, pwede mo na yan kunin. At saka guys, shout out natin yung original creator talaga ng video na to. Napakaganda ng video na kanyang ginawa upang tayo ay magkakaroon ng kaalaman kung paano tayo kikita ng pera. So shout out, ang kanyang link sa kanyang channel ay nandyan sa description natin sa baba. So pwede nyong bisitahin ang kanyang channel at mag-subscribe kayo sa kanya. Diba? Pero alam nyo ba kung bakit hindi ko nilalagyan ng hotdog yung bandang gitna? Hindi ko rin alam. Joke lang. Ito kasing lutuan ko guys, malakas uminit yung gitna, kaya iniiwasan ko ito para maging even ang pagkakaluto ng hotdog ko. Guys, after ng 1 minuto, baliktarin natin to, pero hindi ko na maipapakita sa inyo kasi nasira yung pagkaka-video ko habang binabaligtad ko. So, okay na to. Ilagay na natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Mga kaloko, tanggalin natin ang toothpick para hindi makatusok. So, one more tip guys. Kasi ang ginagawa nating produkto ay para maibenta natin. So, lalong-lalo na to ng ating pagkain na ginawa ay paborito ito ng mga kabataan. So, sigurahin natin na maging malinis ang ating ginagawa. So, magsuot tayo ng plastic cover sa ating kamay upang safe yung pagkain natin. So, tip lang yan guys. paikutin lang natin to at dahan-dahan hilahin para hindi masira ang formation ng hotdog natin. Ang importante kasi, safe ang pagkain na binebenta natin lalong-lalo na sa mga bata. Siya nga pala guys, isang hotdog lang ito. Hindi ko na pinakita yung iba para mapabilis tayo. Ang importante naman kasi, may turo ko sa inyo kung paano ang proseso. So, gagamit ako dito ng piping bag dahil wala. So, gagamit ka lang dito guys ng yung plastic bag or yung cellophane na pwede mong paglagyan ng sauce para pang sauce sa hotdog rolls. So, yan. So, ipagpatuloy natin. Sauce container. Tapos, nilagay ko na ang ating tomato ketchup.
Ang bentahan nito ay 15 pesos kada order or 4 na piso kada piraso. Guys, tip ko lang sa inyo, kayo ang maglagay ng ketchup para kontrolado mo ang dami ng ilalagay mo. Heto na ang ating hotdog rings. Wow, ito na yung finished product natin guys, hotdog rings. 3 servings ito. So, 3 servings pero isang hotdog lang yan. Gulat kayo ano? Isang hotdog lang yan guys pero 3 servings ang nagawa natin. Kasi nga, ginawa natin silang hotdog rings. Napakasarap nito guys. Siguro na magugustuhan ito ng mga customers. At lalo na ngayon guys na yung face-to-face classes sa mga schools ay babalik na. So, mayroon tayong target market already, di ba? So, hindi na tayo mahirapan na magbenta. O hindi na tayo kailangan magbenta kasi nga sila na ang kusang pupunta sa ating tindahan upang bumili sa ating produkto, di ba guys? So, yan, magaling yan. Okay guys, so yan lang nagtatapos ang video natin. So, kung nagustuhan ninyo ang channel na to, so huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating video para naman ay maraming makakita nito. At hanggang sa muli guys, salamat!